Ang turo tungkol sa paglilimos. Tingnan po natin ito. Kasi meron hong turo tungkol sa paglilimos eh. Ano kaya ho itong aral nito? Chapter 6 na po tayo. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag kaganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag ka naglilimos ka, huwag mo nang makaingay pa ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Ayon. Paglilimos na chapter 6 po ito. Huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Ay doon nakapokus sa paglilimos. Yung paglilimos minsan meron talagang nakakakita ako niyan pagka yung bang sa simbahan ano ba, donasyon ba yon o limos din o collection. Collection yung pagka mga dadaanin ni medyo limos. Di ba inalimbawa rin ng Panginoong Hesus yun? Yung naguhulog sa buson. Naghulog. Yung babae na pinaka-pera, pinakahuling kusing niya, inilaglag pa yun Ibig ko sabihin, ako'y napasimba na sa mga mayayaman na yung mga simbahan na marami ang kumukuhan Paghugot sa portomonedang ganito talagang nakaturol na ganyan Malutong mga 500. Meron dadanin. Paglagay na ganyan talagang nakaladlad na ganyan. Ano bang gusto ng Diyos? Yung iiko mo yung kamay, tapos ilalagay para huwag na makita? Paano ba ito, Kuya Ben? Alam niyo po, dito mayroong bagay na dapat ingatan na nung lalo-lalo sa ating mga tagapakinig. Kasi, ang sabi nga rito, kung gumagawa ka ng mabuti, huwag mo nang ipagmakaingay. Pero doon naman sa Ebanghelyo, kinakailangan magpakita ka ng mabuti. Ngayon, kung mamimisinterpret ito ng mga tagapakinig at sasabihin nila, sabi na sa inyo hindi din tayo pwedeng magpakita na tayo modelo Diba? Kasi ayaw nga, dito nga, ipinakikita dito, na kahit yung paglilimos mo, huwag mong ipakita at huwag mong ipaalam kung ikaw ay nagbibigay at kung ikaw ay tumutulong at gumagawa ng mabuti, baka po doon sa ating mga tagapakinig, paalala, mayroon pong mensahe ang bagay na ito at doon naman po sa isa na sinasabi na maging modelo ka ng pagiging Kristiyano ay magkaiba po yun. Sapagkat kapag sinabi natin ito, sinasabi na nga ng Panginoon huwag natin ipakikita. Paano nga naman yung pagsasabuhay ng Ebanghelyo ng pagbibigay kung wala naman nakakaalam, kung walang nakakakita. Ito yung malaking problema sa iba. Sapagkat ang titingnan nila rito, itong dalawang bagay na ito na magiging komplikado. Kuya Men, Kuya Bert. Komplikado nga naman, di ba? Kasi nakarinig na ako nito Para pagtakpan yung kanyang hindi pagtulong sa simbahan, sa kanyang kapwa, ang sinasabi niya, palihim ko naman ito ginagawa di ba bawal naman makita yan? Pero yung katotohanan, hindi talaga siya tumutulong, di ba? Wala naman siyang ginagawa. Pero sa mata ng tao, pinalalabas niya lagi na ginagawa niya ito ng palihim dahil yun ang utos Yun ang sinasabi ng Panginoon huwag ipakita. Kayo, sabi niya, nakikita kayo, lagi kayo sa simbahan, galaw kayo, gumagawa kayo lagi ng mabuti para makilala kayo. Sana po wag maliligaw yung iba dito sa maling pananaw na ito. Ito po kasi ang nilalaman. Ito yung tunay na nilalaman. Napakarami po kasi sa atin, lalo na sa kapanahunan ito,
Kuya Men, panahon ngayon ng eleksyon, mag-eleksyon. Sa kapanahonang ito, lutangan Lutangan yung magaling magpagamot ng iba, na nakalagay lahat dyan, naka-streamer pa, mayroon pang patalastas, mga pinarating niya rito na mga tao na nahirapan sa abroad, yung tumulong sa binaha, sa binagyo. Ito yung ipinakikita. Ito yung masama. Ito yung hindi maganda. Sapagkat ina-advertise, ibinakikita mo yung mga pagtulong mo through advertisement. Pero yung pagpapakita ng iyong pagkilos bilang isang tunay na Kristiyano ay iyon ang tama. Kaya minsan mayroon ditong naliligaw, akala nila tahimik ako, kaya ako gumagawa ako, tahimik na lang, sila mayayabang Kaya ako, sa simbahan, hindi nila alam yun Hindi nila naunawaan itong sinasabi rito, kuya Ito yung mga mahilig kasi mag-advertise Katulad ng mga Pariseo at Eskriba nung araw, sila lantaran. Talagang sinasabi pa nila, ipinagbubuyang-yang. Katulad ng mga politiko ngayon, nakadyaryo lahat ng kanilang ginawa. May purpose, hindi purpose nito, hindi para sa pagkakapuri ng Diyos, kundi kapagkakapuri ng kanilang sarili. Pero, kung ang ginagawa mo na pagbibigay, paggawa ng mabuti, paglilimos mo, ay sa ipagkakapuri at pagtulong sa kapwa, ay hindi ito masama. Kahit ito'y na may marahil, ito'y makita, tutularan ka ng marami na magbibigay sa simbahan. Kasi pag hindi mo pinanakitang ikaw hindi nagbibigay sa simbahan, pero pag inibuyang-yang mo, binuyang-yang mo yung pagbibigay mo, halimbawa, magbibigay ka sa buslo ng mga 1,000, 1,000 yung ipinakikita mong ganyan, abay, ginaganyan mo pa. Para bang yung mga sahulugan sa kasal, pag nagpapakita ng gilas, yung sinasabi, di ba may sabitan sa kasal, Kuya Men, lalo na sa Mindoro, usong-uso yan Payabangan Payabangan pakitang tao, pakita na siya'y maraming pera, ang pagkilos niya talagang tumutulong doon sa mag-asawa. Ito yung masama. Pero yung naroon ang buong mong pagpapakumbaba na pagtulong. Alam mo nyo, may kilala nga ako nung araw, nandiyan pa si Father Carding Salazar, nagbigay ng malaking halaga kay Father Carding. 50 milya tayo, umalaala ko Dala-dala niya, sinasabi niya. Kinakailangan may nakakaalam para may tumulad. Sapagkat kapag hindi naman ito nakita, pero wag mo sasabihin yung, wag mong ipakikita na ganon. Wala naman gagaya na tumulong na sa simbahan at wala na rin makakakita ng kabutihan. Kasi marami ditong nakokomplika Kuya Men. Kaya kailangan maging malinaw sa lahat. Hindi po sinasabing masama ang gumawa ng mabuti rito. Ang sinasabi rito, gumagawa ka ng mabuti para pansarili mo. Pansarili mong kapupuri. Pero kung gumagawa ka ng mabuti para sa kapurihan ng Diyos, nagbibigay ka para sa kapupuri ng Diyos at tumutulong ka sa iyong kapwa dahil sa pagsunod mo sa atas ng Diyos, hindi yan, hindi masama. Yun. Dito ang focus dito, paglilimos, Kuya Bert, paglilimos dito ibig sabihin, yung paglilimos kasi sa pinaka mahirap na tao, di kaya doon sa mga pulubi, doon naka-focus ang message dito sa ang turo tungkol sa paglilimos. Iba naman yun, na sinasabi nyo nga sa akin kanina, iba naman yung gumagawa ka ng tulong sa simbahan. Iba naman yun. Iba naman din yung kagaya nung sa mga kawang gawa, kagaya nung sinabi nyo kanina, Kuya Bert, na si Billy Bate, na bilyon, na para naman yun sa pagkawang gawa sa mga tao, ay iba naman yun. Dito, ang tinutukoy lang dito, Kuya Bert, yung tungkol doon sa paglilimos sa mahihirap. Doon sa mga taong walang-wala, yung talagang dukha na maglilimos, yung walang makain. Bigyan nga ho nyo kami ng iba pang mga bagay na inspirasyon tungkol sa turo sa paglilimos. Alam mo, Kuya Men, mayroong siyang naging paunang salita ang Panginoon, yung
pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Karamihan